What is up mga Kanoypi? Here's your boy, Forex Noypi. At nandito ka ba sa video na to dahil laging talo ang trades mo? Well, alamin natin for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba laging natatalo ang trades mo. Pero bago ang lahat, pasok muna intro. Alright mga Kanoypi, welcome back to my channel for today's video. Palagi ka bang talo sa mga trades mo? Losing streak ka na ba at napo-frustrate ka na dahil unti-unti nang nasusunog ang kapital mo? Well, sa video na to, pag-uusapan natin ang 4 na katanungan na makakapagmulat sa'yo para mag-improve ang trading journey mo. Kaya stay tuned. Una, talo ka ba sa trades mo ng sunod-sunod? Well, itanong mo sa sarili mo itong mga bagay na to. Unang-una, yung strategy mo ba ay na-backtest mo? Kung ang sagot mo dyan, mga Kanoypi, ay oo. Ang sagot mo ba dyan ay oo. Ang mga follow-up na tanong ko dyan ay ilang trades na ba ang ginamit mong basihan sa pag-backtest? Ngayon, Kanoypi, to share my own personal experience no, mga Kanoypi. Dahil gusto kong ma-practice ang pagte-trade, nag-backtest ako for 1 month ng trading strategy ko. No? Hindi ko sinasabing tama ako, ha? I honestly suggest na mag-backtest ka for about 25 to 30 trades. Personal preference ko lang talaga yung 1 month. Okay? Ang pangalawang follow-up question dyan ay, ano ang results ng backtesting trades mo, Kanoypi? Ako, from my personal experience, 50% ang win rate ko at masaya na ako doon. Ngayon, kung yung strategy mo ay below 30% win rate, nako, Kanoypi, mag-iisip-isip na ako niyan. I suggest na maghanap ka na ng bagong strategy mo. Okay? Pangalawa, are you doing the right and proper risk management? Scalper ka ba na walang stop loss? Nako, Kanoypi, kung baguhan ka pa lang sa pagtitrade, huwag mo munang gagawin yan. Palagi kang maglagay ng stop loss. Okay? Bakit? Kasi, if you don't, it will ruin your psyche. No matter how much you say that you have it under control, from personal experience, mga Kanoypi, I suggest stop loss ka no matter what for now. Okay? Pag tumagal-tagal ka na, nagiging successful ka na, nagkaka-profit ka na paunti-unti, weeks, months, minimal drawdowns, then sige, try mo. Monitor mo lang, keep an eye on the charts, and maybe then you can choose not to have a stop loss, no? For now. Okay? Ako, from personal experience, ang risk management ko, mga Kanoypi, is ranging from 1.3% up to 1.5% only of my total capital. Okay? Okay yun. Alright, sige. Ngayon, Kanoypi, baka naman pwedeng mag-subscribe ka na sa channel ko, no? Saka pa-like na rin, saka pa-comment ka na rin kung may tanong ka as we move forward, no? This will help me thoroughly in supporting my channel, giving me more inspiration to build more contents and educational content about Forex. Okay, moving forward. Pangatlo, nagre-revenge trading ka ba? Kung hindi mo alam kung ano yung revenge trading, halika, papakita ko sa'yo. Wait lang. Alright, Kanoypi, nandito tayo sa Forex Tester na app. This is just a downloaded software I did, no? So, tingnan natin, no? Sabihin na natin nakita mo na merong uptrend, no? Nakita mo uptrend. Wow, uptrend yung GBP USD sa hourly chart, no? So, mukha naman na re-retrace yung price dito kasi pataas, no? So, ngayon, magbabuy ka dito sa area na to. Tingnan natin, no? Maglagay tayo ng linya dito. Magbabuy ka dyan. This is 1.40551. Market order tayo. Tapos yung lot size natin is 1. No? Magbabay ka dyan, tapos magte-take profit ka sa area na to. Yan. Tapos,
Sa stop loss ka naman in the next, before the next, so dyan dito, yan. Yan, sa stop loss ka dyan, no? Kasi sure ka naman na magbabay ka no? So, tingnan natin ang mangyayari, no? Ayan na, ayun, tinamaan ng stop loss, no? Tinamaan ng stop loss mo. Tapos, naisip mo, ay, na-break yung structure. So, ngayon, ang gagawin ko, magse-sell ako dito, no? Kasi, oh my gosh. Sell ako ngayon dito. Sell. Tapos, tataasan ko yung lot size ko para mabawi. Doblehin natin. 2. So, nag-sell ako dyan. Tingnan natin. Bag. Oh my goodness. Oh my goodness. Ayun. Tinamaan na naman ang original mo. Ayan, naubos na ang pera. Naubos ang pera. Naubos. Ngayon, nandiyan ka na. Sa mga mukha naman palang mag-uptrend talaga. Hindi ko lang talaga nakuha yung uptrend dahil pangit yung entry ko. So, ngayon, magbabay na ako dito kasi mukha naman talagang panalo to So, magbabay ako. Bye. Dahil kailangan kong bawiin yung mga natalo ko, dodoblehin ko sa dating lot size, no? So, magbabay ako ngayon. Ayan, tingnan natin ang mangyayari. Diyos ko po, ayan na nga. Ayan, Diyos ko. Ayan, talo na. Revenge trading yan, mga Kanoypi. Revenge trading ang tawag dyan. So, wag mo yung gagawin, no? Balik tayo sa slide. So, ayun na nga mga Kanoypi. Di ba nga pinag-usapan natin na pangit ang revenge trading? Hindi yan nakakatulong sa kahit sa anong paraan. Okay? Ang pang-apat at last na tanong is, kamusta naman ang trading psychology mo? No? Kamusta naman ang emotions mo pag nagte-trade ka? Patingin-tingin ka ba sa existing trades mo? O dahil natatakot ka sa kadahilan ng baka matalo? Kanoypi, again, going back to number 1, nag-backtest ka ba ng strategy mo? Right? If you did, Kanoypi, trust in the data na na-produce ng backtesting mo, no? Trust the system that you created dahil by numbers, panalo naman siya. It has a good win rate, diba? Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo dinaya ang backtest results mo, hindi mo kailangan magduda sa bawat isang trade na ipapasok mo. Okay? When you enter a trade, forget about it. Remove your emotions. You can check it once in a while. Kumbawa, nasa 1 hour time frame ka lang naman. And by the end of the day, gusto mo makita, ano kaya, nag-TP na ba yun or nag-stop loss na? Then, go check. No? If nag-TP, don't experience euphoria. Euphoria is the state of mind where you're so happy because you won a trade. At pag nag-SL naman or nag-stop loss, never mind. That's really part of the game. Huwag kang matakot, no? It's really part of the game. Trust your system. Nag-backtest ka. Hindi mo dinaya yung backtest mo. So, trust the system and let it run its course. Remember, baguhan ka pa lang. Ngayon, kung batikan ka na trader, then, and you're still experiencing emotions, then, you want to go back to step number 1, no? You want to go back, right? Kasi that's very important. Trading psychology, in my experience, is the best and most important part of trading. Okay? Basta, Kanoypi, remember, no? Remember, every trader loses. Hindi ka nag-iisa sa ganitong pagkakataon, Kanoypi, no? Lahat tayo nakakaranas ng pagkatalo. Okay? So, lahat naman, it's not always going to be a strike up. It's not always going to be a strike down. Every trader experience losses. Okay? Remember, Kanoypi, it's not about the trades you make. Alright? It's not even about the market. Alright? It's about the lessons you learn that will make you a great trader. Alright? So, paano, Kanoypi? Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron man, sana mag-subscribe ka na at kung may tanong ka naman, pa-comment down below ka lang, mga Kanoypi. Paki-like na din para mas madali. Pindutin mo lang naman yan, Kanoypi. No? Madali lang naman pumindot ng like button dyan. Alright, till my next video, Kanoypi. Goodbye!